Justin Brownlee, nagsimula na ang paghahanda para sa Meralco Bolts. Coach Tim Cone, bakit nga ba ayaw galawin ang lineup ng Ginebra? Maraming ang Ginebra fans ngayon ang nagtataka na para bang ayaw galawin ni Coach Tim ang lineup ng kanyang kupunan. Sa latest interview pa nga ni Coach Tim, sinabi niya mismo na walang significant change na mangyayari sa kanyang kupunan maliban sa pagbabalik ni Isaac Go at kanilang resident import na si Justin Brownlee. So ang tanong ng mga fans, ayaw ba talaga mag-trade ni Coach Tim? Himayin natin. After matalo ng Ginebra sa semis ng All-Filipino, natural lang na umingay ang trade talks. Kitang-kita kasi yung problema. Kulang sa big man, hirap sa rebounds, hirap tumapat sa mas pisikal na frontline. Kaya maraming fans ang nagsasabi na kailangan na daw ng trade. Pero bakit parang kalmado pa rin si Coach Tim? Unang dahilan, Tim Cone believes in continuity. Hindi siya yung coach na matalo lang sa isang series, trade agad, gagawa ng panic move dahil sa pressure. Para kay Coach Tim, umabot sila ng semifinals. Ibig sabihin, competitive pa rin ang kanyang kupunan. Kaya sa pananaw niya, konting ayos lang, hindi total overhaul. Malaking factor din yung pagbabalik ni Isaac Go. Para sa mga fans, parang ordinary comeback lang yan. Pero para kay Coach Tim, parang bagong addition na rin si Isaac Go. Dahil isa itong big man, dagdag presence sa ilalim, at swak sa kanyang triangle offense. Kaya yung mindset ni Coach Tim, bakit ako magti-trade kung may magbabalik na big man na alam na yung kanyang sistema? Dagdag pa dyan, ang pinakamalaking dahilan ay si Justin Brownlee. Kapag may Brownlee, walang problema sa opensa, may leader pa sila. Aminin natin, sa naging kampanya ng Ginebra sa All-Filipino, hindi natin nakita ang full strength ng Ginebra. Kaya naman gusto muna ni Coach Tim na makita kung sapat na ang Brownlee plus core players ng Ginebra bago siya magdesisyon na gumalaw. Isa pa sa realidad kung bakit hindi nagtitrade si Coach Tim, hindi basta-basta makakahanap ng tamang big man. Hindi lang dapat matangkad. Kailangan kayang maglaro ng triangle at hindi sisira sa kanilang chemistry. At kung wala kang makukuhang siguradong upgrade, mas mabuting wag na munang gumalaw. So para sagutin yung tanong kung ayaw ba ni Coach Tim na mag-trade, ay hindi. Mas tamang sabihin na hindi siya nagmamadali. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Justin Brownlee, nagsimula na ang paghahanda para sa Meralco Bolts. Ilang linggo na nga ang nakakalipas nang magbalik ng Pinas si Justin Brownlee. At yung latest update nga mga chong ay sumama na ito sa preparation ng Meralco Bolts sa kanilang magiging sunod na laro sa East Asia Super League. Sa mga hindi nakakaalam, mayroon pang natitirang isang laro si Justin Brownlee para sa Meralco Bolts. This is Asia Super League. Nakasaad yan sa kanyang kontrata, kaya naman kailangan talaga ni Justin Brownlee na maglaro. Pero wag mag-alala yung mga Barangay Ginebra fans dahil mukhang yan na yung last stint ni Brownlee sa Meralco dahil after nyan ay magfo-focus na ito para sa ating national team na Gilas Pilipinas. Pagtapos sa Gilas ay didiretso na ito para sa Barangay Ginebra this upcoming Commissioner's Cup. Tama kayo nang narinig. Si Brownlee pa rin ang import ng Ginebra kahit pa no height limit next conference. Para sa akin mga chong ay mas okay na si Brownlee pa rin ang import ng Ginebra. Dahil gaya ng sabi natin no itong mga nakaraan, konti na lang ang nalalabi sa kanyang basketball career at mukhang sinusulit na nga yan ng Barangay Ginebra. Sana lang talaga ay walang maging aberya si Brownlee sa Meralco Bolts at East Asia Super League para smooth na smooth yung kanyang transition sa Ginebra. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo na nagsimula na si Brownlee para sa Meralco? Ano rin yung masasabi nyo kung bakit ayaw galawin ni Coach Tim ang kanyang lineup? Comment mo lang dyan sa ibaba.